of the AOMs that you issued and that were also presented yesterday. Maybe not exhibit number 7. Yes, Your Honor. I will get to that. Pwede mo na yung mga next documents. Are you showing the one for the OVP or the DepEd? OVP, Your Honor. OVP, that would be... This is D-1-103-OVP, Your Honor, for the first AOM issued on September 14, 2023. That's the counterpart of P-1-12-A. And isunod ko na po yung pangalawang AOM na na-issue on October 3, 2023. This is D-1-104-OVP for the defense. Sabi ng Diego Latigo, doon lalong nakilala ang Banateros dahil doon sa tapang at malasakit. Mantakin mo, Vice President, Future President, meron kaming show. Yan ang kinaiinggitan sa amin ng mga vlogger kasi sila, hindi man nila nakakaharap yung mga pinagtatanggol nila, si Romualdez, si Bongbong, hindi man nila nakakaharap yan. Kung hindi pa sila, kahit ngayon lamay na nga nung vlogger nila, hindi man nagpunta yung pinagtatanggol nila na si Bongbong. Lamay na nung vlogger nila, hindi man nagpunta yung pinagtatanggol nila na si Lisa, di ba? Si Bots. Yan ang content. Eto pang kape. Salamat. Ganyan. O kita mo kung gaano kagalanting mga Banateros dito. O nakita mo, di ba? Pinagtatanggol mo araw-araw. Tapos nung binaril ka sa mukha, putya ni hindi ka man dinalaw sa lamay mo. Pinadala lang si Auntie Claire. O Auntie Claire, pumunta ka doon. Nakakadiri kasi yung mga tao doon ang papangit. Kaya ikaw magpunta ron kasi pangit ka rin naman. Magpunta ka ron, magsama-sama kayong mga impacto doon sa lamay. O kita mo, sino mga nagpunta ron? Puros mga mukhang inkanto. Sila Ontiveros, sila Gadon, mga Tulpo, Trillanes, puros mga salot ng Pilipinas ang nagsipagpuntahan doon. Tama? O, kami mga Banateros, kita mo naman, nakikipag-inuman kami kasama si Pangulo. Mayroon ka, kumpare ko pa si Mayor Baste. Tapos yung si Inday Sara, kasama namin siya sa show. Imagine, Banateros. Ina tong mga nanglilimahid na mga vlogger ni Bongbong, panay ang tanggol nyo kay Bongbong, ni hindi nyo pa yata naaamoy yung hininga ni Bongbong. Buti ako yung kilikili ni Inday, naamoy ko na. Kasama ko pa si Inday Sara sa Europe. Kasama kami sa Hague, nagano kami doon, nag-speech kami doon, nagkwentuhan kami. Boss Dada, ano ba yung mga kaso mo? Ganda-ganda ni Inday Sara. Na-inlove nga ako eh. Parang na-inlove nga lang din siya sa akin ng konti. Kaya lang, pinigilan ko lang din siya. Sabi ko, Inday, medyo maglayo na tayo ng konti kasi nadidevelop ka na. Nakakahiya naman kay Man Scarpio, kaibigan ko man yun. Nakakahiya naman na baka dahil pa sa akin, mag-away pa kayo mag-asawa, maghiwalay pa kayo. O, kaya medyo iniwas-iwasan ko na ng konti si BP Sara. At saka kaya hindi pa kami ulit nagkakaroon ng tapang at malasakit kasi nga, si Inday Sara na-fall. Oo, na-inlove siya sa akin. Sabi ko, ma'am, medyo muna tayo, laylo muna tayo, o cool off muna tayo, siguro wag muna tayong mag-show kasi baka siguro mga 3 show pa, baka magka-problema na sila mag-asawa. Pasensya na. Oh, ganun kami, mga Banateros eh. Is P-1-12-B for the prosecution. Thank you. Now, Mr. Witness, napansin ko na yung date is September 14, nung 2023, nung una yung AOM. Tama po ba? Yes po. And that was actually just a few days after the budget hearing of COA held August 24, 2023. Yan na. Oh, August 24, budget hearing ng COA. Nung ginipit sila, nag-issue sila ng AOM. How many days after nung budget hearing? Pressured. Politically motivated. Itong confidential funds, itong investigation, itong notice of disallowance, politically motivated. Utos ng Congress yan. Kaya tinatrabaho si Inday Sara. Yun. Tapos na usapan. Pinaliwanag ko na. Kung saan may mga legislators that, asked COA to look into the OVP confidential funds. Are you aware of that? Just if you're aware. I am not aware of that. That's okay. Pre, aamin ba yung mga kriminal? Now, I'll just move on to the AOMs themselves. No? Now, kahapon, nasasabi niyo po na nagkakaproblema tayo may nakita kayong finding doon sa physical and financial plan. Tama po ba? Yes, sir. Ng OVP. At yan po ay nakasaad din sa inyong... Alam mo, ako naniniwala ako yung mga taga-COA. Alam naman nila na mali itong ginagawa nila sa opisina ni BP Sara. Hindi ba sabi ko nga sa inyo na LOA kami? Lahat kami. Ako, si Kefi Chu, si La Joey de Bibre, lahat kami na LOA. Letter of... Basta LOA. Oo. Inimbestigahan kami, di ba? Nagpunta kami sa Congress, pinatawag kami ng Congress. Nung nakuha nila yung mga pangalan namin, naghahanap sila ng pwedeng ikaso sa amin. So, inisyuhan ako ng BIR ng LOA. So, inayos ko lahat. Tinanong nila kung ano ang source of income ko ng 2022 to 2023. Employed man ako noon. Corporate man ako.
So nagdala ako ng mga dokumento doon sa mismong BIR. Nagpunta ako doon, pinaayos ko sa accountant, nagbayad ako ng accountant, tapos inayos lahat ng mga, kung meron pa akong mga kailangan bayaran sa BIR, yung mga tawag dito, yung mga fines, kung meron akong mga fines. So suma total, pinakita ko yung mga tax mga binabayaran kong tax for the period of time na hinahanap nila. Employed ako noon, meron akong income tax na kinakaltas sa akin yung kumpanya. Alam mo ba, sabi sa akin nung nag-asikaso sa akin doon, na nung binigay ko yung papel, ito po, pinapaliwanag ko pa, ito po yung mga binayaran ko, ito po yung mga resibo ng mga ng mga fines ko, meron akong isang account na ipasasaran na. Ano mo sabi sa akin? Ano lang yan? Sige, weather lang yan. Weather lang yan. Sa ngayon, kayo yung ginaganyan kayo, ginigipit kayo sa ngayon. Huwag kayo mag-alala, matatapos din yan. Mga taga-BIR yan ha. Federico Estacio, salamat sa'yo. Solid for VP Sara President. Ganun. Kahit nga si Jack Argota Nung nagpunta si Jack Argota doon sa NBI, nung si Magno pa, yung hepe, lahat ng mga taga-NBI nagpa-picture sa kanya. Lahat ng taga-NBI sa kanya na ipagkwentuhan. Tapos yung mga taga-NBI, sinabihan pa nga siya na, pagka wala kang ginagawa, pumunta ka lang dito, tambay ka lang dito sa opisina namin. Ang babait ng mga taga-NBI. Pucha yan, biglang nagkaroon ng satanas na direktor. Naging satanas sila lahat dun. Di naman lahat siguro. Di ba? Oo, sinilip ako. Nag-comply kami. Ang dami namin, lahat kami. Si Mark Lopez, si Ethel Pineda. Lahat kami yung mga pinatawag sa Congress nung Tricom. Lahat kami nung nagpunta ron, in-LOA kami. Nagbayad ako ng accountant para lang maayos yung mga dokumento ko na ipinresent ko sa kanila. Nung pinresent ko sa kanila, di man nila binasa. Di man nila tiningnan. Tinanggap lang nila, receive, thank you. Ganun lang. Parang talagang ginigipit ka lang. Kasi nagbabaka sakali sila na baka meron silang makita sa'yo na pwede ka nilang kasuhan. Mga tax evasion, mga ganun. Yun na. Ganito rin ang ginagawa kay VP Sara. Utos Parang yung sa amin, alam naman namin na utos lang din. Yung bigla kami mantakin mo, ayan, letter of authority. Tama, Diego Latico. Ginanyan kami, letter of authority. Nakakatakot kaya yung letter of authority na yan. I-LOA ka, tapos biglang sasampahan ka na ng tax evasion. Ganun. Kasi hinahanapan nga kami ng pwedeng ikaso sa amin. Natatandaan ninyo yung mga vlogger nagpunta, pinatawag dyan sa Congress, tapos gusto kaming ipakulong, di ba? Gusto kaming i-contempt. Yun. Yung mga vlogger nila, may mga ganyan na ba? Yung mga vlogger nila, dinidemanda ba ng mga taga-gobyerno? Hindi. Kami lang. Bakit? Tinik kami sa lalamunan Diyan. Yes, tama po ba? You referred to, if I'm not mistaken, and please correct me if I'm wrong, item 4.2 of the joint circular. Yes, sir. Tama po? Yes, sir. Maaari niyo po bang, andyan pa po ba yung joint circular? Yes. Maaari niyo po bang basahin yung 4.2 ng joint circular para lang po sa kalaman natin lahat? Under 4.2 of the joint circular, all allocations of CF and or IF shall be supported with fiscal and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, project, and activity where disbursements pertaining to the CE and IE shall be based. Tama po. Thank you po, Mr. Witness. Dito po, sa kanilang fiscal and financial plan, the program stated is actually the Good Government Program. Tama po ba? Yung binabasa ko lang. Based on the document, yes. Based on the document. At ang expected outcome ay safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Based on the document. Based on the document, yes. At ang physical target will be number of areas with surveillance and confidential activities conducted or monitored. Tama po ba? Yes. As well as the number of activities. Tama po ba? At ayon po dun sa binasa nyo, wala naman pong guidelines on how specific it would be. Correct? Well, nakalagay po kasi dito, dapat i-indicate yung each program, activity, and project na pagbabasihan ng disbursement ng CF. Apo. I won't argue with you. So basically, yung finding niyo po is based on your assessment as an auditor. Or since it is a plan, dapat po naka-indicate talaga dito kung paano nila gagastusin yung kanilang confidential fund. That's okay. Yes, I'll accept that answer. Now, nabanggit nyo rin po, Kanina, inamin mo na kapag ka-confidential. Di ba may inamin ka kanina tungkol dun sa confidential? Yes po, opo, di ba? na Di ba binasa mo yung pinabasa sa'yo? Tapos, so dapat ba ganito? Dapat ba ganyan? Opo ka ng opo, tapos nagdadahilan ka na naman? hindi po nag-submit ng DEPs and or document evidencing payment. Tama po? Yes, sir. At yun po ay inilagay nyo sa inyong AOM. Tama Yes, po? yes, sir. At nabanggit nyo rin po na sumagot ang OVP dito sa AOM na to. Tama po ba? Yes, sir. Tama po. At pagdating po doon sa sunod na step, which is the notice of suspension, tama po ba? Yes, sir. Would you agree with me na hindi na po na-carry over yung issue doon sa fiscal and financial plan? Yes, sir. Yes. So ibig sabihin, tinanggap nyo po yung explanation. Well, ang purpose po kasi namin kung bakit namin ni-require yung Ang tanong, tinanggap nyo ba yung tawag di explanation? Tinanggap nyo yung explanation? Oo o hindi? Opo, hindi po. Yun lang naman ang sagot. Ba't nagdadahilan ka na naman? Hindi naman to recitation, hindi ka naman pinag-i-explain. Ang tanong, nung nagpadala kayo ng AOM, tapos sumagot, ang OVP, tinanggap nyo yung sagot? Oo o hindi?
Yun lang naman yun, boss. Ano bang mahirap doon? Tagalog man yun, hindi naman English. Specific confidential activities dun sa PFP is para makita kung paano gagastusin noong OBP yung kanilang confidential fund. Pero since Hindi nga yun ang tanong. Ang tanong nga, tinanggap nyo ba yung explanation ng Office of the Vice President? Tinanggap nyo? Oo o hindi? Kaya naman na po nila doon sa kanilang revised accomplishment report yung specific confidential activities and even submitted the documentary evidence of payment. So, hindi na po namin hinanap ulit yung fiscal and financial plan. Okay, salamat po. Thank you for that answer. Ngayon po, kasi kanina, kahapon actually, not kanina, sinasabi nyo walang sinubmit. Ang ibig nyo lang pong sabihin sa walang sinubmit is at the time na bago kayo mag-issue ng AOM. Tama po ba? Walang sinamit po na. Walang sinubmit na DEPs, for example. Yes po, kasi sinamit po nila yung DPs after we issued both AOMs po. Opo. So, ibig sabihin, nag-submit. Kasi pag sinabi mong walang sinubmit, wala talagang sinubmit. Nag-submit naman pala daw, sinabi mo, nung nag-issue kami ng AOM, wala kasi silang sinubmit. Ngayon, nung nag-issue kami ng AOM, nag-submit na sila. So, may sinubmit. Kung makapanira kayo, sinasabi nyo walang sinubmit. Wala kasi silang sinubmit. Hindi sila nag-comply, walang sinubmit. Yung pala, wala lang sinubmit nung wala pang AOM. Nung nag-AOM na may sinubmit naman pala. Ba't hindi nyo sinasabi na nag-submit naman pala sila? Sinungaling Huwag sinungaling, boss. Huwag na magpalusot. Thank you po. Ngayon, punta naman po tayo doon sa notice of suspension. Nandun pa po kayo di ba, ng notice of suspension? Yes, sir. And you suspended in audit the amount of 125 million. We are showing him a copy of the notice of suspension, Your Honor. This is Exhibit D-1-107-OBP for the reference of the Honorable Court. NP-1-13-A on the part of the prosecution. Okay. So, dito po, as you mentioned earlier, you were satisfied with already the submission of the accomplishment report ng OVP. That's why wala na po yung issue sa physical and Hindi po ako satisfied as dahil compliant yung accomplishment report nila, kundi dahil nilagay lang nila yung specific confidential activities na pinaggamitan ng kanilang pondo. Opo. So, nag-liquidate. Nilagay yung specific na pinaggamitan ng pondo. Hindi nga lang in-elaborate or in-explain yung actual na intelligence gathering o kung ano man yun. Pero nag-liquidate. Tama. So, ibig sabihin, hindi ninakaw yung pera. Ibig sabihin, yung pera ginamit doon sa paggagamitan. Kaya lang, hindi ka na-satisfy kasi meron ka pang hinihingi na mga informasyon na hindi nga pwedeng ibigay sa'yo. Kasi that's above your pay grade. Wala kang clearance para malaman yung mga bagay na yun kasi delikado. Kasi nga, national security ang nakasalalay. So hindi nila pwedeng sabihin sa'yo, doon kayo hindi nagkaintindihan. Ayaw nilang sabihin sa'yo yung specific na operation, pero nililiquidate nila sa'yo. Meaning, yung operation na nangyari, nagastos yung pera, hindi nga lang sinasabi sa inyo kung ano yung specific na operation. Na bawal at ayaw at hindi pwede. Kasi kawawa yung mga informants. Pagka nalaman, nag-leak yung information, nalaman ng kalaban, malay ba nila kung aktivista ka, komunista rin ang utak mo, kaya may pinsan kang rebelde. Di ba? So delicates yun. Doon sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ibig sabihin ninakaw yung pera, hindi lang sila nag-a-agree. May hinihingi siya, ayaw ibigay nitong isa, pero hindi ibig sabihin ninakaw yung pera. Nililiquidate nga Ibig sabihin nagamit. So, nawala na po yung sa PFP na findings sa AOM. Based on the yes po. Based on the NS. Tama po ba? Yes, sir. Okay, thank you. Ngayon, pagdating dito sa notice of suspension, I just wanted to focus on doon sa documentary evidencing success pagdating sa rewards. Yes, sir. Nabanggit nyo po, this is 4.8.5, paragraph B specifically of the joint circular, correct? Yes, sir. And yun din po yung nakasaad dito sa notice of suspension na reference, meaning the provision of the JC. Yes, sir. Specified. Yes. At nabanggit nyo rin po kahapon na wala pong guidelines specifically under 4.8.5 that shows how specific you should be in terms of the Ivy Rosena, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Salamat sa iyong pakulay. documents evidencing success. Tama Wala ba? po akong na-mention na walang specific guidelines po. Ang sabi ko lang, hindi sinabi kung anong specific document yung hinihingi. May sinabi ko po kayong walang prescribed format, basically. Your Honor, please misleading the witness. To my recollection, did not say that. Mercedita Miguel, thank you very much dyan sa Europe. Mabuhay ka dyan sa Cyprus. He said that in accordance with 4.8.5, these are the requirements, A, B, and C. And the submissions of the Vice President and the DepEd are not compliant, Your Honor. Can we ask 15 for dozens of counsels for the parties. Mr. Wamil, base po sa guidelines, hindi tulad ng ibang mga format na sinasubmit na may pro forma na nasa annex nung 2015-1, wala pong pro forma na pag-liquidate sang-ayon sa dokumento sang-ayon sa 4.8.5. Yes, Your Honor, based on this provision po. Yes. May ibang provision bang nagre-require ng specific na paraan? Wala na po, Your Honor. Ito lang po, 4.8.5. Thank you. Thank you, Mr. Witness. You may proceed, counsel. Thank you, Your Honor. Now, pagdating po sa OVP, alam niyo po ba kung sumagot sila
sa notice of suspension na ito within the prescribed period given under the notice of suspension? Sa notice, wala na po ako sa ICFO Wala nung na submit po sila kayo. ng response. Okay po. So I will no longer ask you about that. Probably for another witness na lang po. Punta na lang po tayo sa OVP confidential funds for 2023. You confirm, Mr. Witness, na ang OVP confidential funds for 2023 ay nakapag-issue rin kayo ng AOMs for the first, second, and third quarter. Tama po ba? For the first and second lang po kasi yung third quarter, nag-drop po ako and hindi ko na po naabutan yung issuance nun dahil nag-transfer out na po ako sa Okay. ICFO. Okay. At hindi na rin po alam kung, just if you're aware, kung sumagot ang OVP doon sa mga AOMs ninyo. Hindi na rin po alam yan. Yes, sir. Okay. Sige. Diretso na lang po tayo sa DepEd. Para hindi na po tayo tumagal. Sa DepEd po, nakapag-issue rin po kayo ng AOMs. Tama? At least for the first and second quarter, nandun pa po kayo. Yes, sir. Tama po. And kanina po, pinag-uusapan po natin yung mga disbursement vouchers ng DepEd. Kung saan, natukoy nyo doon na hindi compliant dahil MOOE yung nakasulat sa disbursement vouchers. Tama po ba? Naalala nyo po yun? Sinagot ko lang po yung tanong ni Atty. Lorna kanina. At ang tanong nyo, ang sagot nyo po, natatandaan nyo po ba yung sagot nyo? Ay MOOE siya at hindi confidential funds. Yes po. Now, Mr. Witness, I will show you a page of the General Appropriations Act. Can I have that copy? And for reference, Your Honors, this is Exhibit D-1-14-DE, Your Honors. And D-1-42-DE for the defense. Counsel may approach the witness as well as counsel for the panel of prosecutors. Ito lang. Titignan ko. So, dito po, sa page 376, volume 118, number 52, ng General Appropriations Act FY 2023, klarong-klaro po na ang confidential, intelligence, and extraordinary expenses is under maintenance and other operating expenses, which is the MOOE. Pero if I may clarify lang po kasi, Yes po. yung MOOE kasi is very broad. So Yes hindi po. lang confidential fund yung covered niya. Apo, we will get to that, Your Honor. DB. Saan nakasulat? Apo. Thank you. Ang Supremo, salamat sa iyo ha. Kaya po dito, sa ating naging disbursement voucher, Your Honor, with due respect to counsel. Yes. With permission of Attorney Poa, yes. Again, this Observations and document, manifestations, counsel? Your Honor, this document violates the original document rule. First, it is a photocopy. It is not even a photocopy of anything that is certified, Your Honor. Although, under the original document rule, you can dispense with the presentation of the original. If you present the original first and then substitute a copy, because a copy, a photocopy, is now considered likewise, if properly authenticated, as an original. This is a scrap of paper, Your Honor. We don't Scrap of paper daw. Kasi daw, di daw authenticated, hindi daw ganito. Eh bakit yung yung kay Las Cañas? Di ba bakit yung si Matibag nung binasa niya yung statement ni Las Cañas? Hindi naman notaryado yun. Hindi naman dokumento yun ng na involved dito sa kaso na ito. Pero pinayagan nyo o ginamit ninyo kahit walang notaryo. Scrap of paper din yun, di ba? Minarkahan nyo pa. Oy, bakit ito hindi pwede? Ba't kayo pwede? Oh, di ba? Natatandaan ninyo yung testimonya ni Las Cañas. Ginamit ni Matibag, ginamit nila ng prosecution diyan sa hearing. Hindi naman testimonya, walang personal knowledge si Matibag dun. Hindi naman siya ang nagsulat nung statement na yun ni Las Cañas. Yung statement na yun ni Las Cañas, hindi naman ginamit sa mga kaso yun dito sa Pilipinas. Ginamit yun sa ICC, hindi naman yun korte dito sa Pilipinas. So sa inyo, pwede. Sa kanila, hindi pwede. Ba't ganun? Eh, ginagawa ninyo eh. Tapos pag ginagawa sa inyo, nagagalit kayo. Kaya wag kayong gagawa ng masama. Masama kasi yan. even know General Appropriations Act of who? Of which administration? And consisting of how many pages, Your Honor? This particular document, Your Honor, should not even be testified to because we don't know its provenance. For all we know, we don't know where this document came from. Your Honors, may I We comment? object, therefore, to this document, May I Your comment? Honor. What is the comment of Attorney Poa? Your Honors, the copy we are showing is actually a certified true copy of a Commission on Audit certified by Davin E. Bakay. Your Honors. Certified true copy of Certified naman pala eh. part of the GAA? Yes, Your Honors. Anyway, Counsel, we will be ruling on the admissibility of these documents when formal offer is made after Let Villegas, salamat sa iyo. the presentation of evidence in chief by the respondents. We submit, Your Honor, but as another observation, Your Honor, we are aware, I think Counsel is aware, that if you produce and you ask questions on a portion of a document, then you are compelled to produce the whole document, Your Honor. We want this on file. Produce the whole GAA. For all we know, Your Honor, they may be Madali lang yun, madali na i-produce yung buong GAA.
Nasa gazette naman yan eh. Nasa ano naman yan, mga website naman yan. Madali naman yan. Huwag ka na makulit. Ginawa nyo rin yan, huwag kayong epal. Ginawa nyo rin yan nung nandiyan dyan si Matibag, kaya huwag kayong maarte. in that GAA, which contradicts the provision he's saying. So he is compelled under the rules, Your Honor. In addition to the rules of admissibility, he is compelled to produce the whole GAA. And we want that on record, Your Honor. Presiding officer shall ruled the Ipoproduce yung buong GAA, walang problema. Gusto mo, iproduce, pati yung pati yung GAA ni Marcos Sr. para mas maganda. manifestation and objection of the counsel is duly noted. Counsel may proceed. Thank you, Your Honor. And under the disbursement voucher, Exhibit D-1-58-DE, nakasulat po na MOOE, replenishment of cash advance under maintenance and other operating expenses authorized under page 376 of RA number 11936, which is precisely the page of the GAA. Pero marami po kasing nakalagay na expense items under MOOE in this page po. Okay, we will accept that answer, Mr. Witness. Pero marami, nag-comply. Yan tayo eh. Huwag kasi yung dahilan ng dahilan. Jenny, 7752 dyan sa US. Salamat sa iyo ah. Hindi magaling si Kapunan, no doubt about it. Mahusay si Kapunan. Good job ang prosecution na kinuha siya. Doon mo lang makikita na bobo si Chua, bobo si Luistro, bobo si De Lima, bobo si Jokno. Bakit? Magaling lang sila mag-speech. Magaling si Jokno mag-deliver ng speech. Magaling si De Lima mag-deliver ng speech. Pero pagdating sa litigation, wala silang alam. Mga abogado lang sila pero pulpul yang mga yan pagdating sa mga ganito. Kaya nga inasa nila sa mga private prosecutor eh. Inasa nila kay Ligutan. Inasa nila diyan kay Kapunan. Buti kahit papaano si Luistro, si Chua naman ang yabang-yabang. Nagano din siya, nagpresenta din siya ng testigo. Tinanong lang naman niya, ilang taong ka na sa land bank? Itong check-in na to, sino tong ganito, sino tong ganyan? Yun lang naman ang tinanong. Wala naman napatunayan si Chua doon sa testimonya ng mga isinalang niyang witness na nagnakaw si Inday Sara. Pinatunayan lang niya na withdraw yung pera. Natural, withdrawin yun. Pera yun eh. Kaya nga may nililiquidate sila dahil withdraw yung pera na yun. Kung di ba kami mga abnormal eh. Diba? Ngayon, inasa nila kay Kapunan. Magaling man kasi si Kapunan talaga. Kaya lang matanda na si Kapunan. 74 na yata si Kapunan eh. Siguro nung kabataan yan, baka mas magaling na abogado pa yan. Pero ngayon, syempre, medyo may edad na yan. Pagod na rin yan. Magaling man siya. Wala naman tayong problema nun. Yun nga lang, mas magaling si Powa. Di ba? Larissa Mori dyan sa Japan. Mabuhay ka. Domo arigato. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.